Magandang araw! Pupunta nga pala ako ng bayan ngayon para mamalengke. Bali 4,000 pesos nga yung dala ko ngayong araw, kasama na dyan yung mga gulay, isda, karne at saka yung mga frozen. Isinabay ko na nga lang din itong pagde-deliver ng phone sa aking client. Medyo hinapon na nga kami ng labas, kaya expected ko na medyo wala na ako masyadong mabibili na sariwang isda at saka mga seafoods ganyan. Kada 2 weeks nga pala ako namamalengke at kasya naman yan sa amin. Ang lagi nga lang nauubos sa amin ay gulay. Syempre inuuna kong ubusin yung gulay kasi hindi siya mapapanatiling fresh. Tapos yung mga karne, meron pa namang mga tira sa bahay pero dadagdagan na lang din natin para isahang pamamalengke na lang. Dati nung hindi pa ako nakabukod at namamalengke ako sa bahay namin, yung 1,000 kong dala, ang dami na talagang mabibili nun. Sobrang dami na. Ngayon, yung 1K mo, parang dito pa lang sa mga itlog at tuyo at mga gulay-gulay ay wala na, hindi na kasya. Sobrang bilis magtaas ng mga paninda, lalo na itong gulay, nakakapagtaka ano. Tapos makikita mo sa balita, may mga magsasaka na nagtapo ng kalabasa, ng kamatis. Tapos ang mahal-mahal naman ng paninda dito sa palengke. Ay kung tutuusin, dikit kalaking sayang ng mga natatapon na yun. Sabi nga pala ng mga nakakakita sa akin din bakit daw ang dami kong mamili. Kung ari daw baga itinitinda ko sa amin. Kakoy hindi ho, ari pang stock namin ng 2 linggo at ang hirap naman hong bumaba sa amin. At saka ang isa pa ay syempre meron naman akong ibang negosyo, meron akong online business. Ang hirap din naman ng mayat-maya kang bababa para dito lang sa pamamalengke. Tapos ang kasama ko sa buhay ay lagi din hong busy, nagpapanagpo na lang kami sa gabi. Paano kang hindi mamamalengke ng biglaan? At saka nga ang isa pa ay ang gasolina ho'y dikit napakamahal. Kaya sa isang labasan igawin mo na ang dapat mong gawin sa bayan para sulit ang iyong paglabas. At para sa akin din ho ay mas nakakatipid ako din sa isang biglaang pamamalengke. Para yung sunod na sahod namin o yung kita namin sa mga susunod na araw ay di amin na, ipon na namin o kaya ay sa ibang bagay naman magagastos, ganun. Tatutulaang din naman ho kami sa amin, kaya minsan 2 beses na lang kami kumakain sa isang araw. At saka sa tuwing gabi lang talaga ako nagluluto ng bonggang-bongga talaga dahil yun ang aming pahinga sa gabi na kain. Kapag tanghali naman kung ano lang ang maiulam, pag umaga gayon din. Sa gabi lang talaga ako nagbobongga ng luto, yun lang talaga. Kaya hindi rin ako nagpapawala nitong mga talbos-talbos at gulay dahil lagi ako nagluluto ng may sabaw. Andini na nga pala ako sa may isdaan at wala lang masyadong kakaibang isda pero okay na din naman ari. Ayan, binili ko na nga lahat aring galunggong tapos may kasamang lumahan yata yan. Tapos ari nga palang alimango ay nilahat ko na rin ng bili. Tapos paglabas nga namin ng palengke, dito kami dumiretso sa frozen. Sabi ko nga konti lang bibilin ko at meron pa namang stock sa amin. Pero ang dami kasing bagong paninda, tignan nyo. Kaya naman ako napasarap na naman ng dampot din. Ito naman ipambaon lang ng aking anak at talagang napakapihikan sa ulam. Yung hahandaan mo ng bonggang-bongga sa umaga tapos pag uwi sa hapon ay hindi naman ubos ang kanin. Hindi ka't nakakasura laang. Samantalang na ako'y napasok, akala nyo wala akong baang ulam. Napakasasarap ng buhay ng mga bata ngayon. Kalang nung kami mga napasok pa ko po. Kanin laang ang dala ko bago bibili ng ulam na tig 5 piso dun sa may labas ng school. Tapos hindi pa ako nagre-recess noon at talagang nagtitipid ng baon. Minsan ngayon kakunti ang baon na hindi kasya. Pamasahe laang. Ay kakoy ngayon niyo ako papasukin. Baka buong campus yata ay nailibre ko na. Kaya ako'y natutong magtipid dahil sa mga karanasan ko na ako'y bata pa. Naku, napahaba na ang chika. Naka 1.5 nga pala ako din sa mga frozen at karne. At inabot na nga kami ng gabi at ulan. O siya, dyan na muna kayo. Maraming salamat. Beyonce. Ay, char.